narrator and director of the film that you're about to see today. Yes. So with us today, joining us today are some members of our crew. Initially, dapat talaga pang crew to kaya lang rumakit silang lahat. So, daming bakante, sayang. But it's okay, we're happy to be presenting this film to some of our partners. Creation is here. Hi, Sir John. Miss Frances, one of our actors, is here. Tamara. Andito rin yung partners natin from Nara Post-Production Studios. Hi, Miss Jen, Miss Jing. And our some members of our crew, si Joshua, tsaka si Val. Ayun, sorry Val. Ayan, nandito sila, and of course, we would like to thank also some of our reviewers who are here. Kasi syempre sila yung tutulong sa atin maabot yung ating target audience. And I'd also like to thank our viewers, our critics, our reviewers and critics. Kasi syempre, ako mismo nung college, madami akong hindi naiintindihang pelikula, di ba? Until I took up art appreciation, yung nag-interpret ng paintings para sa aming mga estudyante. And later, we are going to be joined by the Society of Filipino Film Reviewers also. Kasi syempre, importante sa amin yung tulungan nyo kami na maintindihan kami ng ating mass audience para mabigyan din kami ng kalayaan gumawa ng mas matatapang na pelikula dahil alam namin nandyan kayo para tulungan ang public na intindihin at i-appreciate itong mga pelikula namin. So, thank you so much for joining us on a weekday. Medyo mahirap po yung schedule natin, no? Kaya we're so grateful that a handful of you are able to join us today. Zio, nandito rin si Zio. Siya naman ang representative ng Spikehead Media. Ayan. Salamat sa lahat ng nandito ngayon at sana ma-appreciate nyo ang pelikula. May reminders lang po tayo. Meron ating mga executive producer. Ayaw niya magpakita. So, nandyan lang siya. Paligid-ligid lang siya. And other executive producers include yung nanay ko. Hindi ako nepo baby, pero yung nanay ko tumulang. Wala siya dito, pero gusto ko lang i-mention. Nathan Studios, sila yung nag-SOS ako kay Zanjo. Zanjo, please, tulungan nyo kami. Ayun, naitawid kami. And of course, Miss Nessa Baldelion, the producer from GMA, the producer of Green Bones and the Firefly. She's not here, but I just wanted to mention these partners of ours. And yun, salamat na kayo ang unang batch ng mga taong makakapanood ng film outside the post-production team. So yung mga crew natin na kasama natin, hi Day, hindi pa nila napanood, sana magustuhan nila. Pero ayun, so maraming salamat. And yan, ito na po, asawa ko, si Janelle, siya rin yung producer ko. Ayan. Without further ado, ito po ang habang nilalamon ng Hydra ang kasaysayan. Salamat po. Meron po tayong informal talkback. Kasama ko ang ating scorer, si Pau Protasio. Ayan. May isa po pong microphone dito kung may mga tanong po tayo. Would be happy to answer kung meron kayong gustong sabihin. Ayan po. Meron po ba? Naging aktivista ako nung lately lang sa mga nangyayari sa Pilipinas. But anyway po, would like to ask, syempre, paano nyo pong, ano po yung inspiration nyo sa paggawa ng ganitong pelikula? Syempre madami kaming na-experience from making Ang Duyan ng Magiping. Na naging roller coaster yon for me and Janelle na yung expected namin kasing reaction is appreciation syempre na in-expose namin or pinag-uusapan yung mga pinagdadaanan ng bansa. Pero yung Duyan kasi, yung malungkot ka na nga, parang kung ano yung natitira mong pag-asa, kinuha pa namin, parang ganon. So marami ring parang, paano ba? Mas lalong nalungkot. Kasi yung time na yun, yung inspirasyon namin, ang daming patayan nun eh. Sinulat ko yun, 2019. So, around 2018, 2019, kasagsagan yun ng EJK. So, medyo nandun kami sa mode na yun. Ito kasi, after nung 22 election, natalo tayo, and sobrang heartbreaking. Tapos hinahanap ko sa sarili ko kung ano pa yung ibig sabihin ng paglaban, tsaka kung ano yung dahilan kung hindi na natin naabutan kung ano man yung
magandang kinabukasan na pangarap natin para sa bansa. Na-realize namin na kahit hindi natin makita yon in our lifetimes, sobrang importante na paniwalaan natin na aabot yung bansa natin doon. Para lang bumangon tayo araw-araw, para lang tumayo sa rally sa gitna ng araw, para lang lumabas, para gumawa nito ng, honestly yung duyan walang kinita yun eh. So, 'di ba? Parang para daw talaga siya para sa bayan, and we're just happy that the supporters we got there, hindi naman sila naghihingi ng return. Kaya talaga siya, parang sakripisyo. And sana may puntahan, and para magawa yung mga ganitong klaseng pelikula, kailangan namin maniwala ng crew ko na lahat sila naniwala sa vision na one day darating tayo doon. Mahaba ang kasaysayan, ma-outlive ng kabutihan kung ano man yung kasamaan na nabubuhay ngayon. So, gusto namin magbigay or ipaalala sa mga tao na walang sayang. Walang sayang sa pagtayo natin, sa pag-attend natin ng rally. Walang nasayang doon. Kasi ginawa natin yun para sa paninindigan natin, sa paniniwala natin ng panahon na yun. Walang sayang doon, regardless of the outcome. And yun din yung gusto kong iparamdam sa characters na to. Hindi naman nila alam kung mananalo sila eh. Pero the mere fact that they're given an opportunity to stand by what they believe is already a privilege, it's already a gift. Araw-araw na nabubuhay tayo, na pwede pa tayong pumalag, pwede pa tayong lumaban, pwede pa tayong maniwala, araw-araw na yun, it's a blessing. Okay, araw-araw na may pag-asa na meron tayong pribilehiyo na sabihin hindi tama yan, that should be enough for us. It's not about the outcome, it's how we live our lives. Which is also why we call it an existential drama, kasi ang mga tanong niya, ano ba gagawin natin sa sarili natin ngayon? And yung request lang namin sa mga manonood, maniwala tayo. Maniwala tayo nga abot tayo sa panahon na mananalo ang kabutihan. Hindi man ngayon, hindi man 10 years from now, 20 years from now, aabot tayo dun. Ayun. Such a beautiful story. Congratulations direct sa pelikula. Siguro isang naka-catch ng attention ko sa movie kasi is how tight the shots were. So parang napaka-intimate ng cinematography. And naisip ko, ano yung nasa isip nyo kung bakit kailangan nyo maging close to the characters, pero hindi sila ganun ka-dikit sa isa't isa on most of the shots. And then second question ko, tama ba na 9 chapters rin to? Tama ba yung bilang ko? Di ko alam. Sana 9, pero kasi yung unahin ko yung una mong tanong, no? Na yung tanong tungkol sa bakit tight shots. Kasi ang Hydra, we represent 3 things. The first one is historical revisionism. Na yung pagkadami-daming ulo ng Hydra, bawat isang ulo kasinungalingan ang sinasabi, but they're all part of the same machinery. Nililito nila tayo para hindi na natin alam yung katotohanan, hindi na tayo magtanong. Pangalawa, yung corruption, yung ability ng Hydra mag-regenerate. Na pag nakaputol ka ng isang ulo, dalawa yung tutubo. Again, it's a metaphor for the persistent corruption that has existed in the Philippines for a very long time. And lastly, it's our own personal and private relationship with our history. Kasi lahat man tayo dito Pilipino, hindi natin masasabing pare-parehas tayong kasaysayan. Kasi may mga Pilipinong lumaki sa hirap, may mga lumaki sa yaman, may mga lumaki sa Manila, may mga lumaki sa South, may mga lumaking babae, may mga lumaking lalaki. So our relationship with history is just as fragmented. Kumbaga, ang kasaysayan, through this exploration, it's also a hydra. It's a monolith with a million faces. Because each of us, we have a different relationship with it. And from that, kaya kami nag-close up, kaya kami lumapit sa characters, kasi we wanted the experience of history to be subjective, to be personal. Kasi kung mapapansin nyo sa mga main characters natin, yung 4, iba-iba naman ang relasyon nila sa kasaysayan. Merong iba na ang tingin sa kasaysayan is cyclical, naniniwala na yung Greek myth hanggang ngayon, paulit-ulit. Merong iba na tumitingin sa kasaysayan bilang trauma. Kasi pag namatayan ka sa martial law, you cannot see beyond what the past has created, which is trauma. May iba na nakikita ang kasaysayan as a lesson. How do we move forward from this? How do we take advantage of what we learned? And there are, of course, na yung kasaysayan nila sumpa, na hindi na naging relevant yung pagkatao nila ngayon kasi may bahid na sila
ng kanilang ancestry or bloodline. So, that is why we represent the history in a very multifaceted way in the faces of the characters, but at the same time with the metaphor of the Hydra. Na it's really a subjective experience that we wanted to create for the characters na supported ng magpapasalamat talaga ako sa Nara Post-Production Studios dahil sa sound design nila. And that's one of the devices we use to create a subjective experience of history. Na yung characters, habang may kausap sila, maririnig nyo kung saan nanggagaling yung kanilang mga sentiments. And ito yung siguro dahilan kung bakit ang haba ng collaboration namin. Parang 3 buwan kami nag-sound design and nag-score. Na sobrang thankful ko na yung mga collaborators na nakatrabaho namin, sobrang patient din. Na talagang hinanap namin yung tamang tunog, yung tamang pakiramdam ng pelikula. Ayun po. Thank you po. More than humanizing, it's portraying them as close to reality as I could. Kasi nakakalito eh. Kasi pag nakilala mo sila guys, sobrang bait nila. Like nakakalito talaga, parang idadoubt mo yung sarili mong knowledge of them because of how they speak to you, how they treat you. Sobrang nakakalinlang. And pag in-stereotype natin ang behavior ng politician as someone who has to be overtly evil, pag nakakilala sila ng politician na mabait sa kanila, madali sila mauuto. Hindi naman ganyan yung mga politiko eh. Di ba? Yung politiko masama dapat para matawag mong masama, mumurahin ka, or acting entitled. But really, when you meet them, they're very polite. They're very generous. So nakakalito. So gusto naming ilapit yung mainstream idea kung ano ang mukha ng politiko doon sa totoong sila. Magaling sila magpanggap, magaling sila magsinungaling. And I think yun yung isang attempt namin, kaya namin pinapakita like that yung yung ilan, yung 2 political characters dito. Ayun.